Morning mga kabihero. Aalis ako ngayon. Bibili ako ng mineral water. Wala nang tubig. 4 na bote. Naubos. Pupunta tayo dun sa isang barangay. Ayun, ubos na tubig ko. Saan tayo inumin? Samahan niyo ako. Ilak muna natin yung gate. Bili tayo ng mineral water. 4 na bote. Ano talaga? Kagkakapit. Hindi ko pa na-check mamaya kasi sobrang init ngayon. Ako na lang yung titignan. Ayun. Pinakikiramdam ako si Brum Brum eh. Yung ano problema ni Brum Brum. Nagkamali ako di. Parang si Inang eh. Kami, hindi pala si Inang eh. Tinawag ko. Kaya. Nilagyan na rin ng hams dito. Ayun, malupit na hams. Inanin, naputol yung ano. Nabali na yung tungkod lang. Kasi na lang. Ano nangyari dito? Hindi kasya. Malaking truck. Papunta rin sa pupuntahan natin. May malaking truck. Kamatis. Saan kayo makabili ng kamatis, no? Kasi kakamatisan ko yung aking ano. Puro alikabok rin. Gawa ng malaking truck doon. Nasa unahan. Ay nasa likod yan ng mga motor. Hindi nyo lang kasi nakikita. Hindi kasi katulad sa ano. Pwede may front, back. Pag naka-live lang kasi pwede. Pag naka-take a video. Uy. Ano yan?
Hazard eh. Nakaprotection ba hazard kasi? Kaalam, hihinto na siya dito eh. Ikabok. May kargada kasi siya. Bigat. Itong truck na to. Kaya minsan nasisira ang kalsada rito siguro gawa ng mga ganyan. Mga mabibigat na truck na dumadaan tapos nagkakatubig pa rito. Kaya nagbibitak-bitak kasi yung right ko katulad yan. Yung kalsada, yun. Sira-sira na, lalalim ng lubak ko. Uy, si Kuya Panday yun ah. Si Kuya Panday. Ding ang bato! Kuya Panday, ding ang bato! Ang bato? Tunaw na. Oo, nakita ko sa TikTok yun eh. Ganda-ganda. Eh. Tunaw na. Kasi nga, ginamit niya. Kaya nga wala pa siyang tulog eh. Kasi, nilulunok ba yun? Ayos eh. Malapit na tayo. Dito na tayo sa Santo Niño, San Luis, Pampanga. Yung sa atin doon, Candaba, Pampanga. Dito, San Luis na to. Yun lang. Wala na naman tayong pwesto. Kasi, andito ang tricycle. Yan. Wala tayong mapwesto doon. Ayan, mabutot sa lalaki. Saan ako? Dito lang ako. Order yun. Pagba, alib na. Ano? Saan? Okay, pambay. Ay, may napampay sa labo. Sa apat. Dito tayo ngayon sa mineral station. Ano ito eh? Dito tayo ngayon sa mineral station sa Tarlac. Joke.
Kabiyahero, nakabili na tayo ng 4 na boteng mineral water. Balik na tayo sa ating kuta. Kuta. Kutata. Haba. Kasi magsasaing ako, kailangan ko rin ng tubig. Hindi tayo mag-maniobra. Yep, yep. You're ready. May lumalagot. Ito yung bahay ng bilas ko. Na kami dati natutulog. Kasama. Wala pa kami bahay dito. Pagkapapasyal ka pa dito, kami natutulog. Nakalagay itong tricycle. Alanganin naman itong tricycle dito. Talagang nadaan ako sa lubak talaga. Yapips, yapips. Wala naman ako ibang bibili. May ulam ako ron. Meron ako suwahe. Parang papulutan. Ay, kamatis. Kamatis pala. Hindi natin saan kaya makabiling kamatis. Ay, may kamatis. Sa tindahan na kaya sa katabi na may kamatis. Kamatis. Bili tayo kamatis. Ano pa bang kailangan? Wala kasing kamatis sa bahay. Bili lang tayo kamatis. Hanap tayo dito. Tumampas lang ako dun sa bibili lang ako ng kamatis. Kamatis-tis, kamatustos. Doon ako bumibili ng barbecue. Isang pampulutan. Yung kamatis. Yung gulayan. Gulayan dito. Ayun. Ay, ito. Sige tayo kamatis. Pila lang ako kamatis guys. Tayo.
Bili na tayo ng kamates. Kamates. Simbahan pala to. Tapos na simbahan yan. Ano ba ka? Ikon nga saan. Sinilip ko na. Ngayon daw isilip ko. Tara pala ko to. Kasi ganyan eh. Na tayo ngayon guys sa bahay.
Hello mga kabiyahero. Nakita ko yung aking hipag at pinaloko ko ng pansit palabok. Tikman natin kung masarap yung kanyang luto. Hindi na, bumili na ako sa kanya kasi ayoko na magluto. Magluluto daw ako mamayang tanghali. Ala tubig. Tikman natin. Kung maintindihan yung lasa. Parang walang itlog. Pero pwede na. Ayun. Wala siyang itlog. Ano may itlog to eh. Yung itlog na nilaga na hiwa-hiwa. Tapos ipapatong mo sa ibabaw. Kaya na ako magluluto tanghali. New friend Elisa. Elisa, one half of the dynamic duo Elisa and Ray, makes amazing lifestyle vlogs in the Philippines. Their content focuses on their multicultural and sometimes long-distance relationship. Make sure to check out their channel. Link in the description below. Although Elisa was born and raised in Germany, she fell in love with the Philippines and Filipino culture. And she even learned to speak German. Tagalog. It was so fun chatting with Elisa about her experience with Tagalog, how she met her Filipino fiance, what it's like having a long distance relationship, and lots more. I hope you guys enjoy the video. Hindi ko lang kung gusto mo mag-Tagalog o mag-English o mag-Taglish. Galing. Galing nila mga porno. Magaling managalog. Pandemic. Pandemic yun. Yung 3 months mo kasama si Ray, nasa Pilipinas na kayo? So, bumisita ka sa Pilipinas, pero pagkatapos mo bumalik ka rin sa Germany. Hello mga kabiyahero. Kain tayo tanghalian. Alas 12 na. Dog-dog lang ulam ko. Principles of reciprocity and mutual respect among states. The passage of these two priorities fully demonstrate our Lutuin commitment ko yung swahe. as a responsible member of the international community by our advocacy Pink salmon for to. rules-based Naluluto. international order. In the same breath, Kung saan these yung mamaya. signal our resolve to protect our maritime resources, Sarap ng kain ko. preserve our rich biodiversity, and ensure that our waters remain a source of life and livelihood. Guys, it's September 14th and it's cruise
American transportation specialists responding to the demand for diverse transportation needs worldwide. Via MOL. From the Blue Oceans, we sustain Ito ang Southeast Asia region. Ang rehiyong ito sa Asia ay binubuo ng 11 bansa. Dito, matatagpuan mo ang isang bansa na itinuturing na isa sa pinakamayaman sa mundo Ang na Pilipinas! pinuri ang Singapore. Singapore. Ngunit sa rehiyon ding ito, makikita mo rin ang mga bansang nasa ibaba ng poverty line at itinuturing pa rin bilang mahihirap na bansa at isa sa mga mahihirap na bansang Pilipinas! ito ay ang Pilipinas. Noong unang panahon, mas mayaman ang Pilipinas kaysa Singapore. Bagamat mahirap pa rin noon, ang bansang ito ay may potensyal na maging isa sa pinakamayaman. At maniwala ka sa akin, kapag sinabi kong ang Pilipinas ay dapat maging mas mayamang bansa gaya ng Singapore ngayon. Ngunit, anong nangyari? Ano nga Bakit ba? nananatiling mahirap ang Pilipinas? Ano nga ba ang mga tunay na dahilan kung bakit hindi ma-overcome ng bansang ito ang kahirapan? Bakit mayaman ang Singapore kumpara sa Pilipinas kung pareho sila ng potensyal sa simula? Kurap kasi. Daming kurap. Well, para maunawaan natin ng mas mabuti ang paksang ito, mag-flashback muna tayo ng kaunti sa kasaysayan ng Pilipinas. Alam mo, may panahon kung saan ang Philippine peso ay halos katumbas ng US dollar. Dati. Sa ngayon, ang 1 US dollar ay katumbas ng 55 No. hanggang 58 Philippine pesos. Pero alam mo ba, higit 60 years na ang nakalilipas sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Diosdado Macapagal, ang exchange rate ng peso sa dollar ay 2-1. Ibig sabihin, ang 2 Philippine pesos ay katumbas ng 1 US dollar. Mas mataas tayo. Paano ito naging mahalaga? Well, you see, ang US dollar ay ang world currency. Ibig sabihin, ang currency na ito ang pamantayan kapag gusto mong makuha ang tunay na halaga ng bawat currency sa mundo. So, kung ang currency ng iyong bansa ay halos katumbas ng US dollar, nangangahulugan lamang na ito ay halos kasing halaga ng mismong US dollar at ganoon ang Philippine peso noon. Pero panandalian lang iyon. Noong panahon ng rehimeng Marcos, ang halaga nito ay lumubog mula 2 pesos hanggang 3.7 pesos laban sa dollar. At mula noon, ang halaga ng piso ay hindi na muling nakarecover pa patungo sa orihinal nitong halaga. Ang unti-unting pagbaba ng halaga ng Philippine currency laban sa US dollar ay isang malinaw na indikasyon na ang bansang ito ay hindi umuunlad. Ang paraan upang masukat ang yaman ng isang bansa ay sa pamamagitan ng GDP per capita nito. Mas mataas ang GDP per capita, mas mayaman ang bansa. At ang Singapore, ang pinakamayamang bansa, hindi lamang sa Southeast Asia, kundi sa buong Asia dahil sa pagkakaroon ng pinakamataas na GDP per capita na nasa $91,000. Ngunit teka, ano nga ba ang GDP? Well, ito ay ang gross domestic product o ang kabuuang halaga para sa lahat ng produkto at serbisyo na ginugol ng isang bansa sa isang buong taon. At kapag sinabi nating GDP per capita, ang pinag-uusapan natin ay per person. Ibig sabihin, ang kabuuang halaga ng GDP ng isang bansa ay divided sa kabuuang populasyon ng partikular na bansang iyon. So, sa madaling salita, sa Singapore, on average, ang bawat taong naninirahan doon ay gumagastos ng $91,000 bawat taon. Siyempre, hindi ko sinasabi na ang bawat Singaporean ay talagang gumagastos ng ganoong halaga ng pera bawat taon. Karamihan sa kanila ay hindi. Ngunit ang ilan sa kanila ay talagang gumagastos ng higit pa roon. So, on average, ang GDP per capita ng Singapore ay napakataas. At kung iisipin natin, ang mga dahilan kung bakit ganoon kataas ang GDP per capita nila, ay sila ang may... Hello mga kabiyahero. Ito na naman tayo. Mag-iinom ako pero dito sa taas. Dito naman tayo sa taas sa terrace, no? Yan. Dito tayo mag-iinom. Ako lang pala. Dito tayo mag-iinom. Tapos ipoforma lang natin tong tripod natin.
Pinorma ko na. Magluluto muna tayo ng pulutan. 2 putahe pulutan ko. Isang hipon at isang salmon. Basta siyal. Bumili na pala ako ng mainit Kunin ko ito. Tawid. Patayin ko na nga muna tong TV. Patayin na natin. I'm not just buying everybody a shot of Patron and we clear the whole bottle. That's right. What's happening? Mamaya. Pinatay na natin yung TV. Teka lang. Ko kasi mamaya pang-live ko tong isang phone ko. So, kailangan natin isaksak. Teka lang. Init. Magluluto tayo. Kahit di tayo marunong. Ako rin naman nakakain. Ha? Ngayon ang kailangan natin ngayon kasi meron akong sibuyas, maling sarap, paminta, sa bawang. So, kailangan natin ng chopboard. Chopboard. This is how we do it. No? Kailangan natin itong chopboard. And then, kailangan natin ng knife. Cuts like a knife, di ba? Knife, cuts like a knife. Hugasan mo lang na. Para medyo malinis. Bakit parang puro ito? Makakahiwa ba ito? Ano mas makahiwa? Wala, puro dik. Mga puro. Hindi yan, sabi ginagamit ito dito. Or itong isa, may gatgaran. Ito. Mabuti nga ngayon ay malakas-lakas na yung tubig. Kanina, ako po. Malakas pa ihi. Balikan tayo rito. Hindi tayo tatrabaho. Yan. Ang kailangan natin, mga mangko. Unahin natin itong sibuyas. Chopin natin. Gigisa natin. Ay. Ano ba? Mag-iiwan na ako pa sa sa bele-bele. Bele-bele. Kailangan natin ng garbage bag. Dati lagay basura. Yan. Kailangan pala nito dito. Meron ako dito electric fan.
kalahati sa gitna. Kung naalala. Ano tayo sa bawang? Itong bawang, mas maganda. Dami. Diba? Ang dami. Bukupin to. Meron ako dito. Paano sa bawang? Paano sa may... Pitin na lang natin ulit. Pinagpapangisa na ako. Ito naman, ganito na lang to. Style. Ang paminta kasi, ang gusto ko ito, dinudurog. Bumibili ako ng buo sa ubod. Yan. Ano lutuin natin ngayon? Swahe shrimp. Ha? Lagyan natin ng Sprite. Actually, kaya mantika. Hindi lang, kaya titalihan niya. Dami. Tapos,
Mas maganda nito kasi kaya tayo ng chili. Tigdalawa. Kaya apat na paminta binili ko, tigdalawa sila. Kaya walang ano ha. Walang tawag ito stapler. Ay, gusto ko na. Walang stapler ha. Musok na kawali ko. Ngayon, unahin natin itong teka na, para makita nyo. Bawang. Golden brown. Tama kayo sa lahat ng sabi. Pinukot yung tuya. Wala ko may lalagay na piling ito sa isa. Okay, dalawang mo. Sama natin yung lagay itong natin. Ayan. Kaya na budburan natin na magic sarap. Kaya natin. Tapos lagyan natin ng dalawang paminta. So, bibili pa ako ng sibuyas. Yan. Ang bango. Kailangan ko ito yun. At ito na, masarap na ito eh. Ito na subscribe. Golden brown. Ito. Bango. Tapos, saka natin umusin itong Sprite. Mas maganda ba pag namin? Gusto ko pinatuyo. Gusto ko yung matutuyo at siya sa Sprite. Buusan ba natin? Akin na to. Takpan natin. Antayin natin hanggang sa matuyuan. Gusto ko kasi yun. Ang bango. Ay. Antayin natin siya hanggang sa matuyo. Sa haluin. Yan mga kabiyahe. Kumukulo siya. Antayin lang natin
Tutuyuin natin yan. Yan. Naparami yata ng Sprite ko. Titigas yung ano. Hipon. Pati ba? Yummy, yummy. Ang bango. Ang bango siya, mabango. Sabihin lang natin ang kanya para yung saucy. Yung pagka-saucy niya. Wala. Ayan. Diba? Ang bango. Wow, perfect. Bango. Okay na. Ayan na yun. Ngayon, kainin natin to. Ayan, sa isang lalagyan, ha? Teka. Wow! Bango. Pitan. Ang bango. Okay. Sinasabi ko sa inyo. Hihira lang ako magluto. Pero, the best. Halika. Oh, teka lang, mainit. Put natin muna ito sa kawan. Tingnan yung guys. Wow. Ang bango. Perfect. Menu number 1. At susunod naman natin yung menu number 2 natin. Yan lang. Ilalagay muna natin ito sa lamesa. Kasi hinahabol ng langaw yung amoy. Nasasarapan yung langaw. Ito naman ngayon ang menu. Pulutan natin. Number 2. Salmon. Pink salmon. Yan natin sa mga kamatis. Para may sabaw tayo. Hiwa-hiwaan ko lang kasi siya dahil mahaba. Hiwa-hiwain lang. Hiniwa-hiwa ko lang siya kasi mahaba. Mahaba siya, mahaba. Yan, para marami-rami. Talag kasi masyado. Ano? Yan, okay na. Ngayon, ito, ilalagay natin dito. Pink salmon na to, ilalagay na natin. Tapos lalagyan natin siya ng water. Sinapo naman tayo. Ayan. Kanin mo na ako eh. Yan. Yan, hugas lang ako kamay. Ayan na siya. Lalagyan natin siya ngayon ng 2 tasang tubig. Ayan. Isa pa lang yan. Kuha pa ako ng isa. Teka lang. Para
Kuha pa tayo ng isang tasang tubig, ha? Ito na mga kabihero, bubuhos ko na, ha? Ay sa atin ito. Ayan. Ngayon, 2 tasang tubig. Punta ko, lagay muna natin. Muna. Kailangan natin ngayon, ito. Ilalagay na natin itong kamatis. 3 buo. 3 buong kamatis yan. 1, 2, 3. At isabay na natin itong sibuyas. Ha? Teka lang. Ang hirap talaga. Pagka walang hindi talaga isang bali. Tapos ngayon, isabay na natin to kasi gusto ko may paminta. Pamintang buo to na dinurog ko. Ayan. Bubuhusan natin sa ayaw. At ang pampalasa natin ang sikreto. Magic. Kaya nga magic, di ba? Buhusan natin ito na. Okay, ubos na. Takpan natin siya ngayon. Takpan. And then, put natin siya dito sa stove. Open natin ang stove. Yeah! Yan. Ngayon, antayin natin siyang kumulo. Hanggang sa mag-ano yung kamatis ba? Maging sauce niya. Okay? Huhugasan ko muna itong mga to para wala tayong kalat. Yan mga kibero. Nakita ko gumagalaw nito kayo. So it means, tcharam! Kumulo na siya. Dudusabi natin yung ano. Yung tawag nito. Yung ano ba yan? Kamatis. Kainaan natin. Kailangan. Kukunin ko lang yung sandok. No? Kukunin ko lang. Ito. Yan, kasi kinamatisan ang tawag dyan. Dapat tinanggal ko pala yung buto. No? Tinanggal ko pala dapat buto. Ako po. Kamutulog eh. Okay. Ayan siya. Nilulutot na. Di ba? Relax. Ang bango. Eto na. Luto na. Ililipat ko na siya sa lalagyan. Kaya kukuha tayo na ano. Wala ako ng mangkok, no? Kakasya kaya dito. Nako. Mukhang hindi kakasya pero mukha lang tayo ng ano, ng kakasya dyan.
Alright. Ito natin. Yeah. Akasya to. Bakit ganun? Ayan mga kabiyahero, gabi na. Kaya ako gusto mag-inom rito sa terrace kasi nanamnamin ko yung 100 watts na aking solar light. Kaya lang ang problema, yung mga insekto, walang iya. Dito nag-dive sa may sabaw ko na pink salmon. Nahigop ko yung isa. Kaya naglagay ako ng tubig. Isa lang yun na biktima. Pero andito sila, oh. Ayan. Ayan sila lahat, oh. Yung mga itim na yan, ang dami niyan, oh. Ayan, nandyan sila ngayon. Ibig sabihin lang, ang mga insekto rito, matatalino. Hindi mo basta-basta sila magugoyo, di ba? Kakaiba mga utak ng mga insekto sa Pampanga, ano? Oh. Kaya, ituloy na natin ang inuman. Ako lang mag-isa nagiinom. Isa? Tatlo. Isang kahon yan. So, meron pa akong 2 sa rep. Diba? Uubusin ko ito ngayon kasi bukas kasi ng alas 10 ng umaga, bibiyahin ako pabalik na Maynila. Kasi Monday, may pasok ako sa trabaho. Yan ang talaga mga kabiyahero. Kasi biyahero tayo. Basta loyal lang tayo sa asawa natin, sa pamilya natin. Okay?